Yo, so sa video nga pala na to, babaklas tayo ng panggilid natin. So hindi lang tayo baklas kasi magpapalit tayo ng ito, galing sa Shopee na 1,000 RPM to na RSA guys. Ayan. Tapos magpapalit din tayo ng yung secondary, basta yung nasa, mamaya papakita ko guys. Ayan, bago natin to buksan, baklasin muna natin tong ating case. Kasi na natin to. Itain nyo na lang kaya. So ayun na mga tol, nabaklas na natin yung ating crank. Sunod nating tanggalin to. So gamit tayo ng socket. Gamit tayo ng 4mm na socket. Dito. Yun, baklasin natin yan, no. Ayan mga tol, na baklas na natin. Ito na yung ating, ito siya. Ngayon guys, habang inaantay natin si tatay na kumuha ng katala, ito na mga tol, baklasin na ni tatay yung ating lakas. Ayan na mga tol, kalipas ng mga ilang minuto, napaluwag din namin. Yan mga yan. Ito mga tol, yung papalitan natin, itong mga spring na to. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung papalitan natin. So bakit ko siya papalitan? Papakita ko sa inyo yung dahilan kung bakit ko siya papalitan. So tanggalin muna natin to. Ito yung dahilan mga tol kung bakit natin siya papalitan. Ayan. Kita nyo mga. Ayan yun. So ito yun mga tol. Ayan. Ito ay nabili natin sa halagang 124 pesos kasama na yung shipping fee. Ayan. Ayan o. Diba? Walang kayod-kayod. Parehas ng haba. Ayan. Isang bilog. Tayo, may grasa pa kayo? So ayan mga tol, nalagyan na natin siya ng grasa. Ibalik natin tong bago nating nabili. Yan. So ayun mga tol, ngayon naman yung ating clutch spring. Alright. Ito na mga tol yung ating lining. So tatanggalin natin yung kanyang spring. So ito naman yung sa clutch spring. Ito wala tong issue. Ga-update lang tayo. Yan. Ito na mga tol yung RS8 natin, clutch spring. Ito yung ipapalit natin. Ito naman mga tol, nabili natin sa halagang 235. Ayan, 1,000 RPM to mga tol. Ayan, may free pa siya na sticker. Alright, ni 1,000 RPM.
Ay, katigas. Dapat kahit wala sa kutsyon mo, nakakain ka. Ba't hindi ba yung tanggalin yung bago tabay? Hindi ah. Yung, ganun lang pala kadali. Kalabitan. Hanggang ulit. Mama. So ayun mga tol, na-install na natin. Yan. Babalik na natin siya ulit. Yo, what's up mga tol? So, naikabit na natin lahat. So ayun mga tol yung pagkaka-install natin. No? So, ibalik muna natin lahat. Alright. Yun mga tol, tapos nating na-install nga lahat. No? So, ang ganda ngayon ng RPM nya. So, 1000 RPM, RS8. Saka naka RS8 pulin na rin ako. So lalong nawala yung dragging ng motor ko nung napalitan ko siya, yung tinatawag nga natin na ito. Ayan. Hello mga tols. Ayan. Binaklas natin ulit. At ngayon nilinisan natin lahat. Kasi after natin magkabit ng 1000 RPM na RS8 na clutch spring is nagda-dragging siya. Ito. Kumbaga hindi pantay yung kain ng clutch. Yung clutch lining natin. Ayan. Yung iba makinis, yung iba rough. Hindi umaabot yung lining ngayon. Kaya ngayon, tinry nating nilinisan. At ito nga, resulta mga tolls. Napakalapot. Ayan. At madumi din. So ngayon mga tolls, tapos na nga natin siyang nalinisan ng gasolina. Ngayon kinakabit ko na. So yun mga tol, meron tayong gamit dito na grasa. Ito nga yung high temp na grasa mga tols. So yun mga tol, no, medyo hapon na. Yan, kaya kailangan nating madaliin na ayusin to at uuwi pa tayo ng Quirino. So yun mga tols, i-set up natin, ibalik natin siya sa dati. Alright mga tols. Ayan mga tolls, konting kalinamon lang sa video na to. Ako nga pala ay hindi isang mekaniko. Ako po ay nagdi-DIY lang. I-explain ko lang po yung nangyari sa video na to. Hindi naman po yung RS8 na clutch spring ang nakapag-cause ng dragging dito sa aking Mio. Ang nangyari po kasi niyan, noong unang baklas ko pa lang, niliha ko po yung clutch lining. Hindi naman yung liha na talagang mapupudpod, no? Pinagaspang ko lang yung clutch lining ng yung liha ay 1,000. Hindi ko din naman akalain na ganito yung mangyayari. At ang kinalabasan nga ay nagkaroon ng dragging at yung lapat ng aking lining dito sa bell ay hindi napantay. So kaya ayun, mga tolls ay nagkaroon ng dragging. Syempre mga tolls, dahil sa kalikutan ng aking kamay ay naayos ko naman tong motor. At syempre kung tatapusin mo ang video na to, makikita mo kung ano yung ginawa. Kung paano ko nahanap at nahanap ko nga yung cause ng dragging. So ayan, ipagpatuloy lang natin yung pagkakabit ng pyesa at tapusin mo ang video nito para makita mo kung ano yung pinalitan ko para nawala ang dragging. Let's go! Ito guys, oh, yung problema niya. Hindi napantay yung kain. Ito, hindi tumatama yung lining dito. Ito lang yung tinatamaan, no? Yan. Oh. So, ito, yung papalit natin. So, regroove siya. So, yun guys, nilinisan ko lang to saglit. Brush ko lang, tapos kakabit na natin sa motor natin. So, let's go! Alright mga tolls, ayan, pauwi na nga pala ako at smooth na siya, ayan ano, smooth na yung takbo. Pero obserbahan ko muna ng ilang araw tapos update ko kayo. Alright, let's go!
Alright mga tol, so ayan, update ko lang kayo sa status ng motor ko. At ayan nga, hindi na nagdadrag at ang possible nga na cause niya ay nung napalitan niya mga tolls ay wala na yung dragging. So smooth na. Wala na akong ibang maramdaman na dragging. So ayan, smooth na yung takbo niya at ganda. Naayos ko yung problema na ako rin yung gumawa. So yun lang mga tolls. Kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at kung nagustuhan yung video na to ay pahit naman yung like. Alright, so hanggang sa muli at sa susunod na video. Thank you po for watching.